Messenger po. Welcome back po. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga bago kong subscriber at sa mga dating nag-subscribe na ngayon bumalik po, at yung mga dati pong nagpahula ngayon po bumabalik at tinatangkilik po ang aking serbisyo. Maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay niyo po sa akin. At pasensya na po ha tungkol po dun sa mga nagre-request ng Power Stone bracelet. Katulad po ng sabi ko sa inyo, baka yung iba sa inyo first time lang po sa akin channel kaya wala po kayong alam. Tungkol po sa Power Stone bracelet kasi hindi po talaga ako gumagawa ng marami. Pakonti-konti lang po talaga ang ginagawa kong na-assemble kong bracelet, tapos yung mga ganito po ina-assemble ko siya, tapos saka ko po siya babasbasan, gagawa ng ritual. At hindi po ako gumagawa ng marami. Ngayon po kasi, meron pong, ang tawag dun, merong pinapakyaw. Pinapakyaw po yung bracelet ko, kaya yung nagawa ko lang po, yun lang po kasi talagang ay binibenta ko. Kaya yung gusto pong umorder ng Power Stone bracelet, konting intay lang po ha, kasi gagawa pa po ako ng orasyon, gagawa ko pa yun ng ritual Then siguro bago matapos ang March, mag-post ako sa Facebook or dito sa aking YouTube community yung mga available na design, ipopost ko po. At kung interesado po kayo, mag-leave lang kayo ng comment at saka sa Facebook din, paki-check na lang po ha. Okay, maraming salamat po. At ngayon, yung request nyo po, last time may nag-send sa akin, sabi niya, ma'am, gusto ko malaman kasi kung anong malaking pagbabagong magaganap sa akin, sabi niya ganun. And yung iba rin, meron akong nabasang ganitong ganitong mga message, nag-email sa akin, nag-send sa akin sa Messenger. So ngayon, yun ang gagawin ko. Yun ang i-offer ko po sa inyo. And as usual, ang aking pamamaraan ay pick a card po So meron po kayong 3 letter na pagpipilian. Okay, pero bago po yan, kuha tayo ng mga card. Wala na, nauna na siya. So lahat po gagamitin natin upright ha. So meron tayong outer court. Ayan. Tapos kuha pa tayo ng lumabas na rin. Upright natin itong babasahin. Mountain, clarity. Okay. And kuha pa tayo ng isa. Walang tumatalon ayun. Awa ng Diyos. Pressure. Okay. So, itong 3 card ang pagpipilian nyo po ha. Ayan, tingnan nyo po maigi. Kung meron po kayong sariling validation, sa simula pa lang, kayo na po ang bahalang mag-validate. Okay, and then, eto naman. Okay, nakikita nyo po ba? Kasi baka mamaya, ako na lang titingin, tapos hindi makita, Dadami na kasi ang ating mga baraha mamaya. So, eto naman ang pangatlo. Okay, lalagyan ko po siya ng letter S dito. Sa pipili ng S, Spirit, and then G, Guide, then M, paano ba ito? Ganito na. M is for Messenger. Okay? So, pili na po kayo ng inyong card or letter. At ipikit niyo po ang inyong mga mata, at kausapin niyo po ang inyong gabay, naway makakuha po kayo ng clue, hint dito sa ating reading. At ang intention ko po, magkaroon kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong puso, ang inyong isipan. At ito po ay pick up card, timeless po ito. So, yung time na mapapanood niyo po itong video ito, malamang na yan ang time, yan ang divine timing. Dinala kayo dito ng inyong gabay para makakuha kayo ng mensahe, ng clue, ng hint, at magkaroon kayo ng kamalayan. Okay? So, pili na po kayo. So, letter S, ito po ang inyong piniling baraha. Kung may sarili kayong validation dito, kayo na ang mag-validate ha. Pero dito nakakita ko, kayo letter S, mukhang to dagat. Dagat to Tapos, mukhang galing kayo, aahon na siguro kayo dito. Ito, nakakita ko.
malamang na meron kang tuloy-tuloy na pag-iisip tuloy-tuloy, nagmamadali ka dito kasi para kang tumatakbo. Ayan, papunta dito sa akin. Magmula sa dagat, aahon ka na. So, malamang na nagmamadali ka. At meron kasi tuloy-tuloy para kang dire-diretso ka dito. So, dito ko nakikita na tuloy-tuloy yung pag-iisip mo, no? Meron ka sigurong, anong tawag dito? Meron ka sigurong iniisip na before pa na hindi mo, or meron kang mga idea, gustong bagay, na ayaw mong mapalitan yon. Which is, yung decision mo, ginagawa mo siguro dito, nagmamadali ka. Parang, okay naman siguro yung mga binibitawan mong decision, Tingin ko naman, wala namang problema. Pakinabang naman. Ang kaso nga lang, kasi nga tumatakbo ka, so, feeling mo siguro, ano ba to? Feeling mo siguro, para ka nagmamadali dito. Sorry, ano ba to nangyari sa baraha ko? Okay, so, alamin pa natin. Kasi dito sa baraha natin, aalamin natin kung ano ba yung malaking pagbabago magaganap sa'yo. So, kukuha tayo ng baraha. Kukuha tayo ng isa dito. And, marami kasi tayong oracle card, mga baraha. So, gagamit tayo ng sari-sari. Okay. Ano ba yung aking baraha? Bali-baliktad. Pasensya na ha. Kasi kanina nagbigay ako ng reading sa client ko. Ito ang ginamit kong baraha. Kaya, hindi ko ata naayos. Babalasahin ko naman dito para makita nyo na binabalasa ko siya. Kaya lang ayaw sumunod. Paki-fast forward na lang ha, kung ayaw nyo makita yung ganito. The choice is yours. Okay, kukuha tayo ng baraha. And meron pa ako dito isa. Ayun, nalaglag na siya. Okay. So, yan po ang inyong baraha. Gusto nyo tingnan? So, meron tayong the High Priestess at saka 6 of Cups na reverse at the Moon na upright. Alam mo, letter S, nakikita ko dito sa'yo, mukhang kumikilos ka ng pabigla-bigla. Maaring sa nakaraan, hindi ko alam kung ilang buwan ang nakaraan, nagdesisyon ka, naging pabigla-bigla ka, dahil gustong-gusto mo itong person na to. Siguro matagal na kayo magkakilala nito, and then, siguro mga high school pa kayo, Tapos talagang gusto mo siya, attractive ka sa kanya. Ngayon, hindi mo nakakita yung sitwasyon yung dalawa. Kung hindi pa kayo magka-relasyon dito, And kung magka-relasyon naman kayo, malamang na hindi mo rin nakakita kung kung nasa ang label na kayo, malamang siguro pabigla-bigla ka rin nanligaw or nagsabi sa kanya ng feelings mo, Kaya naman, etong person mo, nagulat siguro sa kung ano man yung sinabi mo sa kanya, Then pwede rin itong vice versa, ha? Letter S, kung hindi naman ikaw ang niligawan or baka ikaw ang nanligaw. Depende rin kung anong gender ang meron ka, Sa madaling salita, nakikita ko dito, kumilos ka ng pabigla-bigla dahil nga sobrang naakit ka, dito sa person na to. Parang feeling mo kasi, siya na yung para sa'yo. Gustong-gusto mo yung siguro yung pananamit niya, yung itsura niya, yung outlook niya talaga, Kasi kung titignan mo naman yung baraha, mukhang
may finesse, feminine yung itsura niya, 'di ba? Tsaka mukhang maganda. So malamang na talagang na-attract ka dito sa person na 'to, no? Kaya naman dito nakikita ko hindi mo siya mabitaw-bitawan. Parang meron kang inaasahan sa kanya eh. Kaya or siguro kasi 6 of Cups, 'di ba? Malamang na matagal na kayo magkakilala, siguro mga high school pa lang kayo, ano? Tapos meron ka na talagang crush sa kanya, ina-admire mo tong person na to, no? Kaya naman, hindi, tawag dito, na-awkward ka sabihin sa kanya, ano? Yung iba sa inyo, no? Hindi lahat. Na-awkward kang sabihin, kasi nga, siguro friend kayo, since nung bata ka pa, no? Palagi na kayong magkasama siguro, or barkada, ganyan. Palagi kayo na magkaka-jamming ng mga barkada nyo. Kaya naman, pinipilit, ang tawag dito, kahit na gaano ka-attractive sa kanya, nile-let go mo yung feelings na yun, binabaliwala mo. Pero ang totoo niyan, attractive na attractive ka. Kaya naman, hindi mo alam tuloy kung ano ang gagawin mo eh. Hindi mo nakakita yung totoong, yung feelings ng taong ito, kung baka mamaya may crush din siya sa'yo, no? May gusto rin siya sa'yo. Kaya hindi mo siya napapansin, hindi mo siya pinapansin, and then hindi mo na rin naiintindihan yung sitwasyon nyo. Kung dapat bang ilabas mo yung nararamdaman mo sa kanya, sabihin, or talagang, kumbaga, kasi may takot ka rito eh. Parang natatakot kang mawala yung friendship nyo siguro dito. Dito ko nakakita na, kasi eto sana, maganda sana to, no? Kasi 6 of Cups siya, no? So, masasabi ko dito, reverse kasi siya. Parang naboboring ka na dito. Parang, ano ka na eh, kung meron ka siguro, yung iba siguro sa inyo, no, meron kang, alam mo yung mga pagkakamali mo sa past, kung meron kang past na relasyon, ano. Then, kung para sa iyo, no, iba itong bagong person ito, no. Hindi ko naman sinasabing trauma mo yung nakaraan mo, ano. Pero, meron ka sigurong pinagsisihan sa mga action na ginawa mo. Then, ngayon, dito, gusto mong mag-move on. Kaya nga lang, hindi mo nakakita kasi, or masasabi kong wala ka ring tiwala sa sarili mo dito eh. Naghahanap ka, gusto mo ng panibagong relasyon. Kino-compare mo yung sarili mo, yung dati mong sitwasyon na naging karanasan mo before. Kino-compare mo ngayon kung anong posible na maganap dito sa person na to. Kung if ever na may sabihin kang ganito, pumasok ka sa ganitong relasyon, or manligaw ka sa kanya, or sabihin mo kung ay nararamdaman mo, dito ko nakakita na medyo alangan ka pa eh. Hindi mo nakakita yung buong, kumbaga yung buong picture. Medyo dito kasi ang moon, ano to eh, kulang siguro kayo dito ng communication. Kasi kung titingnan mo, no, yung aso, may distansya pa silang dalawa. So malamang kayo, no, letter S, ikaw at itong person mo, meron pa kayong distansya. Ilang pa kayo sa isa't isa. Maaring wala pa kayong sapat na communication, or kung hindi naman, yung communication nyo as in barkada lang, as in mag-classmate, or as in magkatrabaho, magkasama sa trabaho. Pero yung totoong feelings nyo, yung hindi nyo pa nailalabas, hindi nyo masabi-sabi. Kasi, unang-una, malamang yung iba sa inyo, nalilito kayo, no? Kung ano ba ang gusto nyong, kung ano talaga yung intention, kung anong gusto nyong mangyari, kalalabasan nyo nitong person mong to. Kasi, parang feeling mo, ay parang ang sosyal nito, ang gwapo naman nito, or ang yaman naman nito. Siguro yung iba sa inyo naka-brace pa yung ipin, ano? Kasi dito ko nakikita yung parang ang tawag dito yung mga kumikinang-kinang, baka, ewan, maayos siguro yung buhok mo, palaging maayos ang
ikaw kung lalaki ka, no, paragi ka siguro nakasombrero kasi hindi ko nakakita yung buhok mo dito. Parang ano ka, palagi ka siguro nakasombrero. So, sa madaling salita, kung ano man ang gender mo, alangan ka, nag-aalangan ka. Kaya naman, hindi ka pa totaling lumalapit sa kanya or talagang hindi ka pa naglalabas ng feelings mo para sa kanya, hindi mo pa pinapakita na meron kang motibo, hindi mo rin pinapakita na interesado ka sa kanya, or kung classmate mo siya, hindi ka rin interesado or hindi ka pa interesado na yung kung dati palagi lang kayo jamming-jamming, gumagawa lang kayo ng gimmick, pero yung sasabihin mo dalawa lang kayo, yung mag-i-stay kayong dalawa, tapos or talagang yung totaling dalawa lang kayo mag-uusap, tingin ko mahihirapan ka. Kasi naiilang ka naiilang ka sa kanya. Kaya dumidistansya ka. Yan ang nakakita ko sa'yo. So, yan ang relasyon nyo ngayon, ang sitwasyon nyo ngayon, letter S. Kung yung iba sa inyo, wala na kayong karelasyon, kung free naman kayo, then let go nyo na kung ano mang klaseng ang tawag din kung anong klase mang yung trauma, yung takot na meron kayo nung past nyo, Kasi tingin ko naman magiging okay kayo nito Page of Wands at saka ano ba to? Sorry 3 of Pentacles. Basta maging ka lang dito sa kanya. Stay close ka lang para mas lalo mong makita yung niya. Yung, ang tawag dito, yung mga galaw niya. Kasi, ginajudge mo lang siya bilang sa kanyang looks, sa outlook niya. Hindi mo pa talagang totally nakikilala kung anong talagang ugali ang meron siya. Basta para kang naiilang na lang. Yung iba sa inyo siguro pa bigla-bigla yung biglang bugso ng bigla na lang kayong nakilala nyo tong person na to, then na-in love kayo. Dahil cute, gwapo, maganda siguro. Kaya nagustuhan nyo, Okay, meron the moon na naman. So, ibig sabihin, dalawa yung moon natin, okay. So, dito nakakita ko, kasi talagang confused ka dito, Then, dito, meron pa kayong ang tawag dito, nagkakailangan pa, meron distansya, malayo pa kayo sa isa't isa. Malamang yung feelings nyo, hindi pa kayo, kasi ang moon, confusion din ang meaning nito, So, malamang na attractive ka, yung iba sa inyo, at talagang nagustuhan mo tong taong to, malamang na nagmadali ka, gusto mo talaga siyang ligawan. O yung iba naman sa inyo, gusto niyo itong taong to, itong person na to, kaya nga lang, hindi niyo pa alam talaga kung ano talaga ang tunay niyang pagkatao, or baka meron na siyang karelasyon, baka taken na siya, So, yung iba sa inyo, malamang na umaaligid-aligid lang kayo dito sa person na to. Hindi niyo pa ganap na kilala, kinikilala niyo pa lang, Then, dito sa isang the moon, ka rin dito kumbaga, nag-i-illusion ka dito alam mo. Kasi nakakita ko marami siyang mga mushroom dito. Siguro magbabarkada kayo dito before talaga Tapos, pero alam mo nakakita ko dito sa'yo, parang hindi ka marunong makisama. Alam mo yun? Hindi ka naman masamang tao. Kaya lang, siguro hindi ka ganun ka masyadong in sa inyong, let's say, sa barkadahan nyo, sa inyong grupo. Kasi nga dito sa moon, nakikita ko maraming tao. Mushroom. So, kong tao siya, yung mushroom na to. Sorry na lang kung iba ang inyong validation dyan, Pero yan ang nakakita ko. So, dito, malamang yung yung mismong sitwasyon mo, meron ka pang bagay na hindi pa na-organize. Hindi mo pa naayos. Kaya hindi ka rin makapag-move on. If ever na kahit na gusto mo tong person na to, hindi mo rin siya maligaw-ligawan or hindi ka rin mismo makapagpaligaw sa kanya kasi nga meron ka pang hindi na isasaayos na isang bagay. Baka yung iba sa inyo sa trabaho or sa pamilya
or baka meron ka pang before na naging ang tawag dito, naging karelasyon, ano? Kaya medyo malabo, kaya dalawang moon ang umaano sa atin dito, ano? Kaya kahit na itong person mo, gustong-gusto mo, or ikaw mismo gusto mo na rin magpaligaw, nag-aalangan ka. Kasi meron kang pagkalito, at meron kasi panigurado, meron ka ditong sikretong tinatago na ayaw mo pa munang malaman, mabunyag sa ngayon sa kasalukuyan. At saka alam mo, no, letter S, dito ko rin nakakita sa Three of Pentacles, conflict din to kasi reverse. So malamang na magkakaroon talaga ng conflict if ever na gusto mo ng pagbabago, lalo na kung gusto mong pumasok sa ngayon, sa isang relasyon. So malamang na magkakaroon ng kaguluhan. Kung siguro dito na nasasagot na yung tanong natin dito, kung magbabago, may pagbabago bang magaganap. Then dito pa lang sinasagot na yung tanong mo na depende kung anong relasyon ng meron kayo. So, malamang yung iba sa inyo, letter S, meron talaga kayong sikreto, meron kayong ayaw na mabunyag, or meron kayong sitwasyon na kayo rin mismo hindi kayo nagko-cooperate kung para magawa ng solusyon, na dito ko nakakita na malabo talaga ang sitwasyon mo. Kaya if ever na meron mang taong katulad nito na talagang gustong mag-approach sa'yo, na naaakit talaga sa'yo, type na type ka talaga, na tingin ko, hindi mo rin siya agad-agad mabibigyan ng atensyon. Kasi meron kang mga tinatago pa. Malamang yung iba sa inyo, gusto nyo pa mag-explore. Kung let's say, barkada mo to, tapos, naramdaman mo na nanliligaw na rin siya sa iyo. Depende kung anong klase talagang sitwasyon na meron kayo. Pero, ang nakakita ko dito sa iyo, if ever na gusto mong, kung gano'n ang niya, ang ugali niya, ang kinikilos niya, then dito ko nakakita na hindi ka pa ready. Bakit? Kasi mukhang gusto mo pang mag-explore dito Gusto mo pang gusto mo ng kalayaan. Malamang yung iba sa inyo, ayaw nyo pa munang pumasok sa isang relasyon. Kaya, nasa sayo rin to, kung gugustuhin mo. Kasi ang tanong natin dito sa ating baraha, kung, asa na yung isa pang kung ano ba ang pagbabagong magaganap sa'yo. Tingin ko yung iba sa inyo, walang pagbabagong magaganap. Bakit? Kasi hindi rin naman kayo desidido Hindi rin kayo desididong kumilos, dahil hindi rin kayo sigurado kung anong dapat nyong gawin. Diba? Kaya, ito ang, excuse dito ko lang muna ilalagay siya. Or malamang ayaw nyo rin masira ang inyong ang inyong pagbabarkadahan, samahan. Six of Coins. Meron na tayong dalawang 6. Tumalsik na naman siya. The Sun. Talaga, kasi dalawa na yung moon natin. So, syempre, pag the Sun, di ba, dapat clarity, di ba? Clarity ang meron kayo. Kaso, reverse. Okay. Alam mo dito, ang meaning kasi ng the Sun, pagka upright ito, ibig sabihin, happy. Kasi sun siya maliwanag, di ba? So, eto, meron na kayong, ba tong prutas na yan? So, fruitful, nagbubunga, di ba? Pero dahil nga, reverse, and then ganito rin, meron tayong the moon, So, kaya, dapat itong dalawang asong ito, dapat ganito na talaga kayo, Pero dahil reverse nga, walang clarity. Hindi ka pa, meron kang expectation, nakikita ko sa'yo dito, Nag-expect ka na maging ganito kayo, kaya lang, mukhang, kasi maganda siya para sa'yo, Kaya,
parang iniisip mo siguro, ay, hindi, imposibleng maging kami nito. Parang hindi kami nababagay. Magkaiba kami ng mundo, yung ganun. Kaya naman, yan ang nakikita ko sa iyo, ano? Yung iba sa inyo ha, hindi lahat. So, malamang yung iba sa inyo, no, hindi pa kayo ready. Kahit nagaano kayo ang tawag dito, naakit sa person na to, hindi ka pa ready kasi gusto mo pa ng mag-explore, meron ka pang gustong gawin sa buhay mo, marami ka pa sigurong gustong pagkaabalahan, ano. Maaaring yung iba, trabaho, yung career mo, gusto mo mag-level up, or sa school, gusto mo mag-focus sa school mo. At the same time, hindi siya nawawala sa loob ng isipan mo. Laman pa rin talaga siya ng loob ng utak mo, ano. Dito ko nakakita. Kaya nga lang, meron tayo ditong 3 of Pentacles. Dapat maganda ang dapat meron na kayong teamwork dito. Dahil nga, nagkakailangan pa kayo sa isa't isa. So, alam mo, okay. May nakikita ako ditong kasi nakakapit siya dito, di ba? Siguro, example lang dancer kayo, di ba? Para sa palagi kayong close, palagi kayo, hindi naman dancer, kasi alam mo may dancer na, di ba? Yung sa mga lambada, yung mga ganyan, mga jazz, palagi kayong close, di ba? Palagi kayong magkadikit. So, maaaring yung iba sa inyo, no, before na magkaibigan siguro kayo, no? Super close kayo. Tapos, bigla na lang parang nag-iba yung feelings mo, parang nagkaroon ng developan. Ay, gusto ko pala to si letter S. Parang type ko talaga siya. Ang kaso, nagkaroon ng conflict. And malamang na nagkaroon din ng competition. Kaya, hindi mo rin, tsaka hindi ka pa sigurado talaga sa kasi dalawang damon, parang nagdadalawang isip ka siguro, ano ba talaga itong nararamdaman ko para sa person na to? Kumbaga, talaga bang na-in love ako dito? Talaga bang, siguro meron ka ding dito, masasabi ko, gender identity, kasi Page of Swords. At saka kung titingnan mo yung barahan natin, dito feminine siya, feminine. Dito mukhang alanganin eh. Hindi mo alam din dito kung babae ba to or lalaki. So, malamang ikaw rin mismo, meron kang confusion sa sarili mong gender. Malamang yung iba hindi lahat Kaya naman, may part na para kang nakikipag-competition sa kanya kasi maganda nga siya, gwapo siya, or meron siyang, ang tawag dito, talent siguro na kinukumpara mo yung sarili mo sa kanya. Kaya medyo nagkakaroon ka ng conflict, kung ano ba ang nararamdaman mo sa kanya. At the same time, dalawa kasi ang ating moon, malamang na insecurities din. At itong sun natin, reverse. Kaya, ang tawag dito, hindi klaro yung feelings na nararamdaman mo sa kanya, And, maliban pa dyan, malamang yung iba sa inyo talagang gusto nyo, merong yung ang tawag dito, yung oras nyo, yung panahon nyo, gusto nyong ibali na lang sa iba. Meron kayong gustong pagkaabalahan. Dahil nga, malamang yun, dito rin yung isipan nyo, hindi pa kayo organize, Kasi nga, confusion ang nakakita ko dito, So, malabo pa talaga. Kaya nga, sinasabi dito na, malamang na gusto mong mag-explore. For the meantime, gusto mo na lang sigurong bigyan ng freedom ang sarili mo, maging abala ka sa ibang bagay. Hindi lang puro sa love or kung anong yan. Oy, meron tumalsik. Ano to? 4 of Swords na reverse. Dito ko siya ilalagay. 4 Swords na reverse. Okay, pero siya, reverse, Okay, kukuha pa ako ng isa. So, gusto mong ibali ng iyong ang iyong oras. Gusto mong maging abala sa ibang, okay, the Chariot. So, dito ko nakikita talaga na
Wala ka pa talagang tunay na direksyon, ano? Okay, letter S. Kasi meron tayo dito. Okay. Naget ko na. So, dito tayo, ha. Alam mo, kasi, sobrang mahal mo siguro itong taong to, no? Siguro talagang hindi siya nawala sa isipan mo. Talagang siya palagi ang nasa isipan mo, ano? In love na in love ka siguro sa person na to, or type na type mo talaga siya, or talagang ina-admire mo siya, no? Kung hindi pa kayo talagang magkakilala, siguro sinusundan-sundan mo siya. May Chariot kasi, hindi ka naman stalker, ano? Pero, yun na nakakita ko. At the same time, kasi nga, meron pa kayong distansya, no? So, malamang na, hindi yung iba sa inyo, no? Hindi pa talaga kayo ganoon ka-close. Hindi pa kayo magka-relasyon, yung ganon, no? Yung iba sa inyo, no? Ngayon, malamang na napagod ka na rin, ano, sa ganitong feelings mo sa kanya. Yung parang, siya na lang ang kumbaga wala ka nang nagawang iba pa, kundi isipin na lang siya, yung everyday everyday life mo, siya na lang ang laman ng isipan mo. Kung totoo niya, gusto mong mag-explore. Malamang yung may feelings ka na sana kasama ko siya pagka gagawa kami ng gimmick, ganun, or magkasama kami kung ano man yun, ano. Pero, napagod ka na sa ganitong sitwasyon. Parang, ay, teka lang, hindi na. Kasi, before, hindi mo na control yung sarili mo. Kasi nga, dito rin, kung tutuusin dito, ano, dito nagmamadali ka rin. Din, Chariot din, di ba? Tinan mo naman yung takbo ng kabayo dito. So, parang, before, naisip mo, ano, na meron ka na talagang direction, na, ay, hindi, dito na ako sa kanya. Siya na yung dawan ko. Siya na yung gusto kong makasama, siya na yung gusto kong ligawan, siya na yung gusto kong maging karelasyon, yung ganon. Kaya nga lang, malamang ikaw, meron ka pang hindi nakakita dito sa person na to. Or siya mismo, meron mang siyang gusto sa'yo, kung kahit nasabihin natin, MU kayo, no? Meron pa rin kayong sikreto sa isa't isa. Kaya yung iba sa inyo, gusto nyong ipagpaliban yung inyong feelings, ano, magkaroon kayo ng ibang bagay na pagkaabalahan. Yun ang nakakita. Pero dito, kasi tinan mo, meron din tayong 6 of coins, at saka dito rin, the Chariot. Teka lang. Tingnan mo ang similarity nitong dalawang barahang ito, ano. Dito ko nakakita, ano, na gusto mo siyang suportahan. Or ikaw, itong person na to, gusto kanya suportahan. Talagang, ano, may gusto talaga sa itong taon to. Or ikaw din mismo, ano, gusto mo rin siya. Kaya nga lang, hindi ka pa nga sigurado, ano. Wala ka pa sigurong sapat na, anong tawag dito? Sapat na detalye, impormasyon sa taong ito. Kaya medyo alangan ka, kaya hindi mo masabi-sabi, hindi ka makapag-approach. Kaya nagdadalawang isip ka dito, eh. Pero alam ko naman na meron kang disiplina sa sarili mo, hindi mo siya basta-basta liligawan lang ng ganun-ganun na lang, tapos kasi mahal para sa iyo, parang tingin mo parang kakaiba siya, parang eto yung dapat na taong seryosohin, yung ganun. Or para sa person mo, vice versa nga, ano, para sa person mo, yun ka, na hindi ka pwedeng, tawag dito, kumbaga marriage material ka, yung ganun. Kakaiba ang dating mo sa kanya, no? Yun ang nararamdaman niya. Ang kaso nga lang, itong person na to, meron pa siyang hindi nalalaman sa'yo. May gusto siyang malaman, pero meron ding takot na nararamdaman at the same time. Kaya hindi pa siya makakilos ng ng gusto niya. O malamang ikaw rin mismo, no? So anong klaseng pagbabago ang magaganap sa inyo ngayon dito?
Kasi kung tutuusin naman, ano kayo dito? MU eh, di ba? Ay, ating baraha. Kung tutuusin, MU kayong dalawa dito. Pareho kayo ng feelings. Ano? Okay, Ace of Cups. Talagang emosyon nyo ang... hindi ba nakakita sa screen? Pasensya na. Ace of Cups, ano? Ayan, guys. Lumabas na Ace of Cups. Marahil ikaw mismo, ano, letter S. Kaya hindi ka niya siguro malapit-lapitan. Meron din kayong distansya. Kasi palagi ka sigurong, ano, napapaligiran ng mga kaibigan mo, barkada mo. Wala ka siguro yung time na mag-isa ka lang, ba, ano, naglalakad, or yung ikaw na talaga mag-isa, ano. So, hindi ka niya agad-agad ma-approach kasi nga palagi kang may chaperon. Pero, etong person mo, letter S, ano, gagawa ito ng, ang tawag dito, ng action. Kasi nga, ito, action din to, no? Yung the chariot, ano. So, gagawa siya ng action para mapalapit sa'yo, para masabi niya kung ano ang nararamdaman niya sa'yo. Kaya, malamang ang kalalabasan ng reading natin na to, ano, kasi kayo, ano, nag-send sa akin ng question na to, kung ano bang pagbabago ang magaganap ang meron sa inyo. Kung ano pa mang sitwasyon ng meron kayo, medyo nagkakailangan, hindi pa sigurado, bottom line, eto eh. Ito ang magiging ano, Ace of Cups. Ano? So, gagawa ng action itong person mo. Gagawa siya ng action para mapalapit sa'yo, makausap ka, mailabas yung nararamdaman niya para sa'yo. And, etong Ace of Cups, nagsasabi na mauuwi kayo sa next level. Kaya nga lang, mauuwi nga kayo sa next level, pero magkakaroon kayo ng talagang deeper intimacy dito, ano. Kasi, sorry ha. Saan na ba yung kaninang ano na? Ito. Tingin ko naman magiging ganito kayong dalawa. 3 of Pentacles. Magiging close kayo sa isa't isa. Magiging lalapit kayo sa isa't isa, no? Gagawa siya ng paraan. Excuse nababahinga ko. Sorry ha, ang ginaw kasi kaya nabahinga ko. Yan, naging barado tuloy yung ilong ko. Sorry. So, eto ha, makikita mo, 6 of coins. Ang coins kasi, pareho din ito, pentacles, ano? So, 3 of pentacles na reverse at saka 6 of coins na upright, ano? Dito ko nakikita na kahit ano pang meron kayo, ano, sooner or later, magkakaroon ng, magiging, ano, parang, may gagawa sa inyo ng action, isa sa inyo, para maging magkalapit kayo. And, tingin ko naman magiging, dito pa, upright, and then itong reverse. Magiging ano kayo eh, merong, siguro yung mga barkada mo magiging supportive. Susuportahan kayo para maglapit kayo, na magkaroon kayo ng, yung distansya nyo na lumapit, ano. Dito nga, ano. So, para maglapit kayo, meron siguro mga tao na susuporta sa inyo kasi nga, siguro yung mga barkada nyo, mga classmate nyo, sinasabi na, uy, type ka ni ganon, ganyan. Tapos, ayun, talagang nasabi siguro, kaya naman, ang magiging kalalabasan nyo, eto kayo, ano. Kahit nasabihin mong 3 of Pentacles, reverse siya, at ito ring the Sun, reverse siya, meron naman kasing gagawa na action, and then meron din susuporta sa inyo, malamang na mga kaibigan nyo, mga kilala nyo, baka family member nyo, na tutulong sa inyo. Pero, may tutulong nga sa inyo. Tingnan lang natin kung merong, meron bang haharang, ano. Kasi kanina sabi ko may secret. Ano ba yung sikreto? Baka yun ang magiging hadlang nyo, ano. Ano ba yung sikretong yan? Sorry. Okay. 3 of Swords. Okay, so, alam ko na. Kaya meron kayong distansya dito, kaya wala kang clarity, which is meron namang mga taong tutulong sa inyo na para maging malapit kayo sa isa't isa, ano?
magiging bridge nyo dito, ano. Kaya lang, ang nagiging hadlang dito, no? Ito kasi nakita kong kasi lumabas ang 3 of Swords and then meron tayong 6 of Cups. So, meaning, isa sa inyo, maaaring ikaw, letter S, or itong person mo, stuck sa past na relasyon. Meron siya siguro mapait na karanasan, naging experience. Kaya naman, lumabas ang 3 of Swords. At dito tumutugma yan sa 6 of Cups, ano? So, meaning, etong person mo, meron siyang trauma. Okay? So, maari ding vice versa, ikaw mismo, letter S, meron kang trauma, kaya kahit sabihin mong nakikita, for example, tawag dito, nararamdaman mo na rin na gusto ka niya. Okay? Let's say, nagpaparamdam siya. Or siguro malakas din yung intuition mo, yung kutob mo, no, na naisip mo, ay, itong person na to, may type sa akin, may gusto sa akin, ganun. Or nagpaparamdam, nagpapapansin. Pero, hindi ka rin. Kaya siguro dito yung secret na sinasabi, eto yun, meron kang trauma na hindi mo ma-overcome pa. Kaya hindi ka makapag-move forward. Kaya kahit nasabihin mong, etong person na to, ang tawag dito, type mo, or nagugustuhan mo talaga, yun nga lang, may takot ka na siguro baka yung past mo, kung ano man yung mapait na karanasan mo, inisip mo siguro, ay mangyayari. Siguro itong person na to, ganun din siya. Masasaktan lang ako. Or may similarity sa past person ko. So, eto ang sikreto mo ngayon Meron ka kasing trauma na hindi mo pa mailabas-labas. Siguro sa friend mo rin mismo, hindi mo na i-share. Hindi mo sa kanila nasasabi kung ano talaga yung nararamdaman mo, yung pinagdaanan mo. Wala ka sigurong taong napagsabihan, Kaya, ikaw lang nakakaalam. Kumbaga, ayan, masakit ang puso mo. Luhaan ka dito. Pero wala kang mapagsabihan. Kaya yan ang humaharang, yan ang hadlang. Imbis na magkakaroon ka ng, mayroon kang antag dito, pagbabagong magaganap sa'yo. Kung, let's say, first time ka lang magkakaroon ng boyfriend, eto na, or girlfriend, or karelasyon, kung ano man yun. Sabihin natin, kahit hindi ba kayo mauwi man sa maging close man lang kayo, magkaroon kayo, mas lumapit ang distansya nyo, no? Which is lumalayo kasi nga, malamang na meron ka ditong takot, meron ka nararamdaman na natakot, kaya ikaw mismo siguro ang dumidistansya, umiiwas. Kasi yung isipan mo hindi klaro. Kung totoo siguro gusto mong makapagrelasyon. Gusto mo rin magpatulong sa mga barkada mo, sa mga friends mo para makapag-move on ka. Ang kaso, naandun yung trauma mo. Yung sakit na nararamdaman mo. Hindi pa naghihilom. Sugatan ka pa dyan. Hingi tayo ng advice sa baraha kung ano ang mai-advise sa iyo. Kung anong magiging ang gulo ko. Nagmamadali na ako kasi meron ako nag-iintay na pasensya na. So, alamin natin kung ano magiging kalalabasan nyo. Kasi kung totoo may gagawa naman siya ng dito ng action Gagawa ng action. Baka yung iba pa sa inyo magpatulong, magpasuporta. Ay, tingin ko naman meron talagang susuporta sa inyo dahil merong mga taong boto naman, boto naman sa inyo. Kaya siguro gusto mo mag-explore kasi kumbaga yung sugat mo hindi pa naghihilom, kaya ayaw mo muna siguro pumasok sa relasyon na yan. Gusto mong mag-explore, magsaya, maging excited sa ibang bagay, hindi lang sa sa pag-ibig ba, hindi lang sa love life mo. Parang gusto mo siguro munang kalimutan yung past mo, Okay, lumabas ang ating Page of Pentacles, pareho silang page. Yung parehong page natin, so actually meron pa ako dito nakakita kanina, 'di ba? Sabi ko 6 of Cups. Merong parte pa na hindi ka pa totally matured, yung parang ngayon ka pa lang siguro magma-matured. Ibig ko sabihin, hindi sa edad mo, kundi sa bilang isang taong makakarelasyon ba,
ngayon ka pa lang siguro magle-level up, 'di ba? Ito ring 6 of coins kasi level up at saka ito. So malamang na yung iba sa inyo let's say marami na kayo naging karelasyon before, naka-anim na kayo or nakailan na kayo, kasi dito ko nakikita 6 of coins, baka naka-anim kasi parehong 6 sorry yan pumasok sa isip ko So malamang nakailang relasyon na kayo, pero hindi kayo nag-matured, kumbaga parang parang wala rin ganun, wala kayong natutunan, yung ganun ba, hindi ka nag-level up ng pag-uugali mo, yung excuse, pakikisama mo sa kanya. So dito ko nakakita na malamang tahimik ka lang dito I'm sorry, nagtititigan kayo dito ng ibon tahimik ka lang, wala kang, hindi mo nilalabas yung mo talaga, yung saloobin mo. Kaya malamang na nagmamanman ka lang dito Pero kung magmamanman ka lang, kung ganito naman ang baraha mo, wala tayong walang magandang kalalabasan ng iyong Huwag ka magmanman. Dapat maging ka dito. Kung gusto mo talagang pumasok sa isang relasyon, maging aggressive ka. And then, kung sinasabi dito ng baraha na kung dati, childish ka, yung pamamaraan mo sa isang relasyon, kasi dito nag-matured ka, kailangan isipin mo kung paano ka nag-matured, kung talagang meron kang sikretong tinatago na itong trauma mo, na hindi mo masabi-sabi sa ibang tao, or kung kahit sa sarili mo lang, sinasaloob mo lang. So makakabuti siguro dito na i-heal mo ang sarili mo. Then kung gusto mo talagang mag-explore, then mag-explore ka. Dito, gugulong ang malaking pagbabagong magaganap sa iyo kung ito ang pipiliin mo, Pero kung gugustuhin mo naman na ilabas talaga yung talagang desidido ka na parang hindi, magiging na ako ngayon, magiging mature na ako kumpara sa dati. I-dedicate mo yung sarili mo sa pagpumasok ka sa isang relationship, Sa tingin ko naman, ito ang magiging kalalabasan mo. So the choice is yours. Hindi ka inaano ng baraha sa isang decision lang. Hindi ko sinasabi ito ang gawin mo, pero ito ang lumabas sa baraha. So lang to, gawin mo lang tong hint, clue, or pag-isipan mo rin at mo sa sarili mo kung ano ba ang dapat mong gawin yung susunod na desisyon So ayan, letter S, kung tinatanong mo kung anong malaking pagbabagong magaganap sa iyo, then masasabi ko na kung magmamatured ka, kung pipilitin mo na yung pagiging childish mo before, kung meron ka mang naging childish na pag-uugali, tapos kaya hindi nag-work yung yung dati mong relasyon, baka nauwi lang sa MU, tapos MU nga lang, pero ang tawag dito, para sa'yo mabigat, yung na naging trauma mo siguro, hindi pa naman kayo umabot sa talagang totoong relasyon. Yung iba sa inyo, baka ganyan ang trauma, maliit na bagay lang kasi nga childish nga So mag-matured ka na kung ano man yung sikreto mo, isipin mo kung ano yung sikreto mo kung anong klaseng kaganapan na feeling mo trauma ka dito, feeling mo stuck ka. Then kung gusto mong pumasok sa relasyon, then mag-explore ka, 'di ba? Para maging excited ka. 'Di ba? Para bumukad ka, yung mag-open yung heart mo. Kailangan maging klaro ka kung ano bang gusto mong kung ano bang gusto mong samahan, kung anong direction ba ang gusto mong tahakin Dahil ayan maganda rin kasi ang baraha mo. At saka nakikita ko rin na may mga taong susuporta sa inyo, kung lalo na kung mga family, kung kababata mo pa to, kasi 6 of Cups, childhood to, 'di ba? Yung matagal mo nang kakilala since nung bata ka pa. Baka yung both family nyo since nung bata pa kayo or kapitbahay, pareho kayong barangay. Pareho ka ng barangay, magkakakilala na kayo or ilang kanto lang ang pagitan,
So, tingin ko naman, kung hindi kaibigan na susuporta sa inyo, family, co-worker nyo, mga ganyan, mga close friend nyo, na masasabi ko may supporter ka dito na magtutulak sa'yo para, sige na, makapag-ano ka na, makapag-relasyon ka na, or makapag-boyfriend ka na, or another relationship, mag-move on ka na, yung ganon. Na may taong tutulak sa'yo para makapag-ano ka. Pero, still, kailangan pa rin ang sarili mong desisyon dito, ano. Hindi yung, porke tinutulak ka ng ibang tao, susunod ka na lang. Kailangan mas alamin mo yung sarili mo para tumagal, ano, yung magiging papasukan mong relasyon. Okay? So, letter S, yan ang naging resulta sa iyong request na katanungan, ano. So, move on tayo sa ating next card. Kung hindi kayo naka-resonate dito, pili na lang kayo ng ibang ano, ha. Meron pa tayong G at saka M. Okay? So, letter S, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye. Sa pumili ng letter G, ito po ang inyong card. Sorry ha, tabi ko lang muna to. ang gulo ng lamesa ko. Ano ba to? Mountain, clarity. Ayan, tingnan niyo po. Alam mo, sa nakakita ko dito sa barahang ito, kasi bundok, di ba? Malamang na ikaw mismo, ano, pwede rin kasing vice versa to, ano, kung hindi kayo, kung isipin nyo hindi kayo naka-resonate, isipin nyo na yung person nyo, yung kanyang, yung energy ng person nyo, ano. So, dito, nakakita ko sa'yo, ano, letter G na pumili nito. Nakahiga yung babae. Malamang pagod ka na. Pagod ka na, marami kang naging kalbaryo dito, no, siguro. Tingin ko naman sa'yo dito, yung mga, kasi may liwanag dito, ano. So, sa past relationship mo, pinagigihan mo, lahat ginawa mo para lang mag-work yung relationship, ano. So, malamang na, eto ka, na parang nanamlay ka na, no? Napagod ka na. Kasi nga, marami ka nang naging experience siguro sa buhay, ano? Na, ano ba masasabi natin dito? Marami kang pinagdaanan, napagod, 7 of Swords. Tingnan mo, ang daming mga tawag dito, swords na nakasaksak. 8 of Cups. Kuha pa tayo ng isang baraha. Pwede nyo namang i-pass forward, ha, kung ayaw nyo ng may nakita ako ditong ano. Sorry. Pass forward nyo na lang, ha, kung ayaw nyo nang naririnig yung binabalasa. Kasi kanina, mayroon akong kliyente, kaya, hanggang ginagamit ko rin itong baraha, kaya, nagkaano, ayusin ko muna ang pagbabalasa, ha. Okay, kuha tayo dyan. Okay, letter G. So, masasabi ko dito, no, ayan, tingnan nyo ng maigi. Ayan. So, napagod ka na, ano, at malamang na etong karelasyon mo, merong maraming mga kababalaghang ginagawa. Maring, ang tawag doon, karelasyon ka niya, pero meron pa siyang ibang karelasyon maliban sa'yo. Ano mo yun? Malamang na hindi lang kayong 2 or 3. Naglalaro itong person mo, eh. Naglalaro. Nililin lang ka nito. Marami tong affair. Kung siguro ikaw mismo, no, nagdududa ka sa person mo, yes. Dapat ka magduda talaga. Kasi, ano nga siya, very sneaky. Tingnan mo, nakaupo, nakatungkod. Kasi, nagtatago siya, eh.
pasilip-silip siya. So, meron siyang mga kababalaghang ginagawa na hindi mo alam. At nakikita ko dito na hindi lang ikaw ito ang kanyang karelasyon. Meron siyang tinatago sa'yo na malaking bagay. Kasi mataas yung magmula sa kanya, di ba? So, ayaw niya talaga. At eto ka, nakatalikod ka. Yung ibon nakatalikod. Meron kang pagdududa na hinahanap-hanap mo siya palagi. Nasa na ba yung person ko na ganito, ganyan. Namimiss mo siya, hindi kanya sinisipot, nag-date kayo, na-cancel, kumbaga ininjan ka niya. Kasi meron siyang ibang ginagawa, meron pa ibang ginagawa na tinatago niya sa'yo. Hindi niya pinagtatapat sa'yo. O maaaring yung iba siguro, trabaho lang, simpleng trabaho, or gumagawa ng kung anong gimmick, ewan ko lang, Pero nakakita ko dito, meron siyang iba pang affair maliban sa'yo. Yan ang nakikita ko. At hindi niya ipagtatapat sa ito eh. Kasi dito, 8 of Cups, Then dito rin sa Fool. Malamang ikaw ang careless. Kasi hindi mo lahat, ang tawag dito, hindi kayong type ng tao na andali lang ha. So 8 of Cups, diba dito may mga nalalaglag mamula sa trompeta niya. So ibig sabihin, hindi ikaw yung type ng tao na palagi mong hinahanap yung person mo, or palaging nagtatanong kung ano ginagawa niya, ano ba nangyari. Hindi ka masyadong yung palatanong, Malamang itong pinasukan mong relasyon na to dahil sa bugso ng damdamin mo, kaya napasok ka dito sa relasyong ito, Dahil siguro sobrang mahal mo tong person na to, sobrang type mo, lumapit sa'yo, talagang super nagustuhan mo siya, Pero dito, nakakita ko, takot ka rin na makapaghiwalay dito sa person na to. Wala kang lakas siguro. Kung titingnan mo tong 8 of Cups at saka itong. Kasi dito nakakita ko sa trompeta niya, kung makikita mo yung baraha. Sa trumpet ba yan? O parang meron siyang, meron siyang hinahawakan na may lumalabas na mga parang bilog-bilog, di ba? So, nilalabas niya. Kumbaga, niluluwa niya. Pero dahil nga reverse nga natingin ko sa'yo, hindi mo siya kayang bitawan. Alam mo yun? May takot ka eh. Malamang sobrang pagmamahal mo. Kaya eto, na kahit na may nararamdaman ka na kababalaghan dito sa person mong ito, may duda ka, still parang ka na lang eh. Yung hindi, nagbubulag-bulagan ka na lang, hindi mo na lang pinapansin siguro itong kung anumang kutubang meron ka, Kaya dito, sa Fool, ang masasabi ko dito, naging risky ka, So, alam mo kung anong sitwasyon ng merong itong person na to. Kung anumang sikreto, yung bago pa lang kayo pumasok sa isang relasyon, meron ka nang alam sa person na to eh. Kaya nga naging risky ka eh. Pero kung ano man yun, kasi mahal mo siguro to, Talagang gusto mo siguro itong person na to. Handa kang i-risk yung kung ano man yun. Kaya nga fear of change ka dito sa 8 of Cups eh. Kasi parang andito ka na, pinasok mo na, meron na kayong samahan, meron na kayong nabuo. Na ando na yung feelings mo. Kayo na. Pero, alam mo sigurong meron siyang kakaibang sikreto siguro, mga ganun, But still, kahit ano man, maging, kumbaga parang martir ka dito eh. Parang maging sino man siya, mamahalin mo pa rin siya. Siya pa rin ang tao para sa'yo, Ayan ang nakakita ko. Hindi mo to bibitawan. Kung hindi man kayo magkarelasyon pa sa time na to, malamang na kahit hindi kayo magkarelasyon, pero mahal mo na tong taong to, gusto mo na siya. Kaya handa ka magpakamartir dito sa taong ito.
Alamin natin kung anong pinagkakaabalahan ng taong ito. Ano, paano ba yung ano niya? Oops. Oh, the Emperor. Manipulative tong taong to. Oo. Ano, narcissist siguro ito, no? Kuha pa tayo ng isa pa. Oh, Two of Pentacles. Okay. Mukhang dito ko makakita ang ano nitong taong to. Alam mo dito, no? Kumikinang kasi yung baraha, kaya ayoko nang bitbitin. Ayan, ayan, kumikinang siya. Dito na lang. Ganyan. Ayan. Dito nakakita ko, Emperor kasi, no? So, malamang letter G, yung iba sa inyo, matanda ang edad, or mas matured sa inyo, or may mas kaya sa buhay kumpara sa inyo, mas stable ang kanyang pananalapi, ano? Kasi Two of Pentacles, pera yan, eh. So, ngayon, itong Emperor na to, malamang na baka may asawa na to, ano? At tapos, hindi ko naman sinasabing habol mo sa kanya yung pera, pero isang part na rin yun, ano? Kaya, kung tatanungin natin dito, ano, kung meron bang, ano, kasi ito ang sikreto ng person mo, eh. Malamang na ikaw mismo, alam mo, ito ang malaking pagbabago ang magaganap sa'yo. Kung itong person mo, ano, meron siyang sinisikreto, tinatagong kung ano man yon, tingin ko malalaman mo. Pero hindi mo rin din siya maaanuhan, mabibitawan. Kasi, meron ka rin namang benefits na natatamo sa kanya, no? Meron kang nakukuhang, alam mo na. Kaya, etong person mong to, malakas din ang loob niya. Parang, ang tawag dito, parang feeling niya kasi, ay may laban ako, parang, merong bagay siya na hindi mo kaya siyang bitawan. Then, etong person na rin na to, kasi diba dalawa yung ano, yung parang, ano ba itong Pentacles kasi yan, ano? So, tinitimbang niya, diba? Alam niya na mas, yung merong isa sa inyo na mas mataas ang piniprioritize nitong person na to, ano? Mas matimbang, sa madaling salita. Kaya, pero, kahit sabihin mong mas matimbang, binabalance niya pa rin, still. Kaya, kung ikaw, nakakaramdam ka na parang lungkot, ano? Malungkot ka kasi dito, eh. Lalo na pagka, dito rin, hiniintay mo siya, inindyan ka naman niya. So, malamang na itong person mo, meron nga siyang ibang responsibilities, maaaring may ibang family, no? May ibang karelasyon. Kung ano man yun, o baka trabaho lang, simpleng trabaho, ano? Na mas nagpo-focus siya dito sa pera. Then, malakas ang loob niya kasi nga, meron siya na ibibigay sa iyo, ano? Na maaring pera or kung ano man, ano. Ngayon, dito ko nakakita na hindi ka makapag-desisyon, ano. With kung combination nito, kasi dapat dito naglalaro ka, eh. Dito ka, no. Pero dahil ano siya, tapos hindi rin matimbang to, so dito ko nakakita ang energy mo na nahihirapan ka rin sa sitwasyon mo. Hindi ka makapaggawa ng ng tawag dito, ng desisyon, but still gusto mong maging flexible na mapanagutan mo rin dahil kumbaga pinasok mo na to, eh. Eto ka na, eh. So, pinipilit mong i-balance. Pinipilit mong i-adapt kung anumang sitwasyon ang meron kayo. Yung relasyon na pinasukan mo, ano. Yan ang nakakita ko. At yan ang pinagkakaabalahan ng person mo. Meron siyang pinagkakaabalahan maliban sa siguro pera, trabaho, business, baka ibang pamilya. Ganon din, ano. So, alamin natin anong klaseng pagbabago ang magaganap sa inyong dalawa dito, no? Tatalsik.
bago siya tumalsik dito na. Okay, 3 baraha ang kinuha ko. Alam mo ano, letter G, etong King of Cups at saka etong Emperor, ang nakakita ko dito, alam mo, at saka isa pa dito, no, 7 of Cups. Sa 3 barahang ito, no, nakakita ko talaga na nililin lang kanya. Nabulol na. Hindi na masabi. Sorry ha, katatapos ko lang ng Japanese na client ko eh. Kaya ganyan talaga nangyayari sa akin, nabubulol ako. Pasensya na ha, tao lang ako. Hindi ako perpekto. Okay? Paumanhin na lang. So, letter G, alam mo na parang naaawa ako sa iyo dito sa baraha eh. Kasi alam mo ang pinasok mong sitwasyon. Ano? Alam mo, pumayag ka dito eh. Pero nakakita ko, maaring iba sa inyo naging martir kayo dahil sa pagmamahal. Yung iba, meron sigurong kondisyones din, ano, na kaya hindi nyo rin matanggihan itong person na to. Sa kabila ng alam nyo na meron siyang ibang ginagawang kababalaghan. Kaya naman, in some point, namamanipula kayo nitong taong to. Parang, kasi siya ang may kakayahan eh. Siya ang merong authority. Kaya, ang nangyayari dito, sunod-sunuran ka na lang. Which is, nakakita mo naman ang lahat ng kaganapan eh. Kaya, may time na lupaypay ka rin eh. Pagod na pagod ka na. At nag-iisip ka rin siguro na, ganito na lang ba talaga ako? Paano na lang yung future ko? Nag-iisip ka, hindi naman sa hindi ano. Pero, kumbaga karma mo kasi yan eh. 'Di ba? Kung ano yung justice is cause and effect. Kung ano yung nilabas mo, yun ang magiging outcome. Yun ang babalik sa'yo. 'Di ba? Kung nagtimpla ka ng kape, di kape ang makukuha mo. Ganun lang naman yun eh. So, kung ano yung ginawa mo dito sa ano, yun ang maaani mo. Kaya kung sa tingin mo na pumasok ka sa ganitong relasyon na complicated at nagiging manipulative siya dahil meron tayong King of Cups dito at Emperor na dito pa sa dulo, ano. So, yun na nakikita ko sa iyo, ano, na alam mo na ang pinasok mo. Kaya lang, pinapatay mo yung feelings mo. In some, ano ba masasabi ko? Sorry ha, pagka naging negative ang labas ng baraha, pasensya na ha. Pero ito nakakita ko kasi. So, marahil, meron ka talagang gusto dito sa person na to, na talagang mahal na mahal mo. Simpleng mahal mo lang. Sa kabila ng kung ano man ang meron siyang itinatago, ano, na which is alam mo. Pero yung iba sa inyo, mahal mo siya, siguro boss to ng company, ano? Marami sigurong pera dahil pentacles. Sa pentacles na to, sa pera na to, na nauulanan ka. Kaya naman, in that point, hindi mo rin siya mahiwalayan kasi nauulanan ka nga. Kaya pinapatay mo na yung feelings mo na kahit gusto mong magreklamo, gusto mong maging ikaw ang number 1, ikaw lang ang isipin niya. Pag nagkita kayo, gusto mo siputin ka niya agad. Pero hindi eh. Ang ginagawa mo dito, pinapatay mo yung feelings mo. Yun ang nakakita ko dito. Kaya instead na i-prioritize mo yung sarili mong feelings, may kasabihan tayo na love yourself, ano? Pero hindi mo nilalove yung self mo. Kumbaga, nilalove mo itong person mo to dahil sa mahal na mahal mo siya. Siguro baliw na baliw ka dito, no? Kaya nagpapakamartir ka. Pinapatay mo yung feelings mo, hindi mo na ilalabas. Kasi ito yan eh. Two of Pentacles, isa rin to na pinaprioritize mo itong person na to. Yan ang nakakita kong ano dito ha. Validation. At takot ka rin eh. Takot ka rin. Dito ko rin nakakita yung takot mo na mabago kung ano man ang binigay ng person na to na relasyon sa'yo or kung ano man ang binigay niyang nag-benefit sa'yo. Ayaw mo yun mabago. Natatakot ka. Fear of change ka dito. Pero dito sa etong ating baraha, ano ba to? Hindi ko makita. Sorry ha.
Andit kasi ng ano, the High Priestess. Binasa ko dito sa screen. Kung tutusin, dapat ganito ka eh. Oh, malaya. Nakaspread yung wings mo. Pero hindi. Yung, eto ka eh, oh. Yung wings mo nakaspread nga, pero nakatalikod ka naman. Dito dapat ganyan. Kaya nga, naging reverse yung ano mo, yung High Priestess na baraha mo. Which is ang meaning nito, merong ka talagang motibo sa relasyon na to, sa samahang ito. Pero tinatago mo siguro sa sarili mo rin, ano? Or eto rin person mo, meron din siyang motibong tinatago. Meron siyang hidden agenda dito. Na kaya dito, hindi kanya, nililinlang kanya dito eh. Alam mo yun? Pero nagpaparaya ka kasi mahal mo siya or meron kang natatamo sa kanya. Kaya, gano'n na lang. Kasi itong person na to, nakakita ko sa kanya dito, siya eh, selfish. Nakakita ko na to eh, mapagmalaki. Alam mo yun? Pero magulang utak nito. Inaano niya lang. So, ito ang nakakita ko dito, sa ating baraha, Alamin natin kung anong magaganap na pagbabago sa'yo dito. If ever na hiwalayan mo to. Or ano man ang susunod na kabanata yung dalawa. Alamin natin sa ating baraha. Oh, ayan na. 6 of Swords. Tumalsik siya. So, kuhanin na natin yan. 6 of Swords. So, malamang, iiwan mo tong person na to. Tatalikuran mo siya. Magmo-move on ka dito. Kasi, justice, di ba? So, marirealize mo dito na, teka lang, baka karmahin ako dito sa ginagawa ko. Ayan, justice at saka 6 of Swords. So, meron kang naramdaman dito na parang ayoko ng ganito. Ito ang malaking pagbabagong magaganap sa'yo. Tatalikuran mo, tutuldukan mo to eh. Or, kung hindi man mo siya tutuldukan na lalayuan mo siya ng ganon, separation, ang gagawin mo sa kanya, papipiliin mo siya ngayon. Kasi na-realize mo na hindi maganda eh. May karma tong ginagawa ko. Ayoko ng ganito. Ayoko makarma. Or ayoko na maging magpakamartir. Yan ang nakakita ko sa'yo. Ano naman kaya ang magiging ng mo dito? Dali lang. Okay, 6 of Swords na reverse. Grabe! Oh my God! Oh my God! Gusto mong lumayo. Gusto mong lumayo. Pero, oh my God, 6 of Swords na. Ayan, tingnan mo, napaka mo dito. Alam mo, pareho yung nyo dito, tingnan mo. See? Pareho kayo nakahiga, matamlay. Pero kasi siya dito, di ba? And then eto, pareho ding 6 of Swords. So gusto mo nang lumayo kasi ayaw mong karmahin, ayaw mo na ng sitwasyon nyo. Meron ka nang naayawan. Parang na-feel mo na hindi ka na napiprioritize. Pero, mahal mo kasi itong person na to. Mahal mo siya. Kahit na ganyan pang nagtatago siya, nililinlang ka niya, niloloko ka ng talikuran kasi nga nakatalikod ka, di ba? So, ikaw nandun ka nakaharap dito yung likod mo, pero hindi mo alam, may ginagawa siyang something dito. Kaya naman, okay, hindi mo to matatalikuran. Hindi mo siya matatalikuran. Hindi mo siya mahihiwalayan. Hindi ka makakahiwalay sa kanya. Or siya, hindi ka rin niya hihiwalayan. Malamang meron kayong
malaking soul contract dito, ano, kaya hindi nyo mahiwalayan ang isa't isa. Or merong benefits talaga ang isa't isa sa inyo. Maring business partner din kayo. Kaya hindi kanya rin mabitaw-bitawan. Hindi lang bilang relationship ang meron kayo dito, no? Baka business partner ang meron kayo. So ngayon, bakit hindi niya mabitawan yung kung sino man yun, kung anong nililin lang kanya? Bakit hindi niya mabitawan? Bakit hindi mabitawan ang person mo? Kumbaga, yun ang humahad lang sa inyo. Bakit hindi mabitawan? Oh, the Tower. Hindi niya mabibitawan kasi kapag binitawan niyo kung ano man yun, guguho siya. Alam mo yun? Mawawala yung pinagkakaingat-ingatan niyang bagay, mawawala sa kanya. Kasi nga Tower eh. Merong distraction na magaganap sa inyong dalawang sitwasyon. Maaring yung business nyo mismo, kung business partner kayo ditong dalawa, mababago siguro ang business nyo. Dahil siguro sa business nyo, meron kayong, masasabi kong, meron kayong nagiging pinagtatalunan sa business nyo, no? Meron doong nagiging hidden agenda rin, ano? Kung ano man yun, kailangan nakakaalam, ano? Pero, nakakita ko, etong Tower na to, distraction, meaning, babaguhin nyo kung ano yung ayaw nyo, kung ano yung pwede nyong baguhin. So, yan ang nakakita ko, malaking pagbabagong magaganap sa inyo, no? Yung iba sa inyo, kung talagang simpleng relasyon lang kayo, magkakaroon kayo ng kompromiso. Magkukompromiso kayo sa isa't isa. Dati na kayong commit, pero mas magkakaroon kayo ng kompromiso sa isa't isa na papayag kayo sa ganitong sitwasyon. Kaya kung dati, meron man kayong sitwasyon na alam nyo, pero ang tawag dito, alam nyo na ganito ang sitwasyon nyo, pero gusto nyong baguhin. Kasi nga may Tower tayo dito. So, mapag-uusapan yung dalawa yan. Hindi mo siya iiwan, hindi ka rin niya iiwan, pero babaguhin nyo kung anong meron kayong sitwasyon. Alam mo yun? So, kung ano yung dating ayaw nyo na ganito, ganyan, babaguhin nyo yun. So, yan ang nakakita kong pagbabagong magaganap sa inyo. Ano? Then, yung hadlang, humaharang man, kung ano yung humaharang sa inyo na kidlat dito, makikita mo, may kidlat eh. So, kahit man merong kidlat na ano man yung humaharang sa inyo para magimbal ang inyong samahan, still hindi kayo magigiba dito. Anong magiging resulta? Naglag tuloy. The Hangman. Alam mo, etong Tower din, trauma din kasi to eh. Bali may trauma ka rin, ano? Kasi nga, nagpakamartir ka or meron kang karma. Yung karma mo, yan na rin ang trauma mo eh. Pero dahil dito, alam mo magiging kalalabasan yung dalawa. Katulad sabi ko kanina, malamang na mahal na mahal nyo ang isa't isa. Kaya, mag-e-effort kayo, sa madaling salita. Mag-e-effort kayo, yung mga kung ano man yung hadlang, naging harang, naging ayaw nyo na kung ano man yun, pag-uusapan yung dalawa. And then, for example lang kasi napipigilan ako magsalita eh. For example lang, sabihin ko na merong itong person na to may asawa na, tapos sumama ka sa kanya, no? Alam mo na yung sitwasyon na ganon. Or let's say na asawa, tapos magkasama kayo sa business, ano? So, magkarelasyon kayo, at the same time, business partner din kayo. Pero, alam nyo kung ano yung pinasukan yung sitwasyon. So, gusto mo man siyang iwanan, hindi mo rin siya maiwan-iwanan. Kahit nasabi mo natakot ka na baka karmahin ka, or kasi ganito, ganyan, kasalanan ko rin to, pinasok ko to. Alam mo, may realization ka dito eh. But still, kahit ano pang mangyari, kung ano man ang tanong natin dito na yung malaking pagbabago magaganap sa'yo, meron kayong mga drama na mangyayari, realization. Alam mo, gusto mong iwan. Pero, ang pinaka-resulta, hindi mo siya matatalikuran, hindi mo siya maiiwanan. Malamang na meron kayong soul contract dito, no? Na talagang ito talaga ang tadhana yung dalawa, no? Na, bali, ang kalalabasan nyo dito, kung ano mang difficult na situation na meron kayo dito, na hindi nyo
ang tawag dito, hindi naman ganun ka linis ang sitwasyon nyo, no? Still, magsasacrifice kayo. Isa-sacrifice nyo to alang-alang sa business, alang-alang sa samahan nyo, alang-alang sa kung ano, kung may bata man or ano, kayo na nakakaalam yan. Pero ito ang sinasabi, kung anong hinihintay mong malaking pagbabagong magaganap sa susunod or timeless kasi itong reading natin, ano. So kung kailan mo to napanood, ito ang best timing, ano. Malamang ito yung binibigay sa yung hint ng baraha or ng gabay mo na binibigyan ka ng clarity, ano. Na pinapaalam sa'yo na ganito ang sitwasyon mo. Malamang na meron ka rin nare-realize na kinakarma ako or karma ang mangyayari sa akin dito. Parang feeling mo na natatrauma ka na, yung ganun ba? Pero bottom line, hindi mo matatalikuran ang person na to kasi meron siyang kakaibang dating sa'yo or meron kayong kakaibang samahan na ang kalalabasan, magsasacrifice ka dito. Magtitiis ka na lang. Malamang yung iba sa inyo, takot kayo mag-sacrifice. Pero, kinakailangan yung mag-sacrifice dito. Kasi, may kailangan eh. Merong kayong kailangang sitwasyon or kailangan yung kumapit sa taong ito or kumapit kayo sa isa't isa. Or malamang business din, ano. So, letter G. Yan ang sagot sa katanungan mo, ha, na ang pinaka-sumatotal, magsasacrifice ka or kailangan mo mag-sacrifice sa kabila ng lahat ng mga sinabi ng baraha, mga resulta ng baraha, no? Pero kung meron kang sariling validation, di ikaw mag-validate, ha. At kung meron, ikaw naman nakakaalam ng sarili mong sitwasyon, eh. Okay? At ang gender mo din, ikaw din nakakaalam, kaya ikaw na lang ang mag-adjust, ano? So, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Kung meron kang sariling validation sa baraha, kung marunong kang magbasa ng mga baraha, then, ikaw na ang mag-validate. Okay? Sa akin yan lang na nakita ko at naway nakatulong ito sa iyo, no? Nagkaroon ka ng hint dito. Okay? At maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye. Letter M, ito ang inyong baraha, ha. Pressure, transformation. Ayan. Ang hirap i-validate ng barahang to. Pero dito na lang tayo sa word na pressure at saka transformation. Wala akong makitang imahe dito sa picture na to, no? Sa oracle na to. Pero masasabi ko dito, it's either na positive thinking ka or negative thinking. Hindi ko naman sinasabing balimbing ka dito, ano. Pero mukhang kagipitan ang nakakita. Gipit ka ba dito? Ginigipit ka ba? Alamin natin. Kasi kung anong pagbabago magaganap sa buhay mo, ano? Okay. So, ayun. Tumalsik. Dalawa. Sige. Dalawa na kayo dyan. Pero marami akong sari-saring oracle card na gagamitin mo. Kaya malamang parehong halimbawa, Ace of Pentacles, tatlo yan. Tatlong lalabas niyan pagka sa kasakali. Okay. Ano ba yan? Tatlo sila. Puro reverse. Alam mo, sa nakakita akong pressure, the chariot, at saka the high priestess, at Ace of Pentacles. Dito sabi ko, kagipitan. May nagawa kang hindi mo sinasadya or hindi mo plinano. At nakakita ko, wala ka pang sapat na pera eh. Malamang estudyante ka pa lang or wala ka pang trabaho, ano? Baka
hindi ka pa empleyado, ano? Hindi ka pa regular. Kaya, wala kang pera, sa madaling salita. At, wala ka rin, ikaw letter M, ano, wala ka rin mismong direksyon sa buhay mo, kung ano ba ang gusto mong gawin. Malamang na gusto mo yung ganito, ganyan, gusto kong makapag-level up, gusto kong makapagtrabaho ng ganito, ganyan, or makapagrelasyon ng ganito, ganyan, pero hindi mo nagagawa kasi hindi ka pa stable eh. Meron ka pang gustong gustong abutin sa buhay mo. Meron ka pang gustong ang tawag dito, maipaalam sa sarili mo na meron ka pang kakayahan. Nakakita ko sa'yo dito, bad investment. Pero merong bilog kasi dito, no? Malamang yung iba sa inyo, dito ko rin nakakita yung bilog, ano? Malamang yung iba sa inyo, kung ikaw ang babae, letter M, malamang ikaw nabuntisan ka, ano? Or kung ikaw naman na lalaki, nakabuntis ka, may sabit. Dito ko rin nakakita ang bilog. Ito rin bilog. So, malamang na nakabuntis ka, nakabuo ka. Pero, kumbaga, yung iba siguro sa inyo napasok kayo sa isang, napuwersa na lang kayo, no? Pumasok na lang kayo sa isang, ang tawag dito, isang sitwasyon na kailangan yung panagutan. Kaya dito ko nakakita na parang gipit kayo, naipit, napuwersa na kayo ng siguro ng nanay nyo, tatay mo matatanda na kailangan pasukin mo itong kung ano man tong kaguluhan ng inano mo, ano. Yan ang nakakita ko dito. At pero mga hadlang din, ano. So, kung sasabihin natin malaking pagbabago magaganap, malamang yung iba sa inyo, magkaroon kayo ng baby. Sooner or later, kung nakabuo kayo, di ba? At kung hindi ka naman nakabuo, meron kang pinasok na sitwasyon na hindi ka naman sigurado. Baka siguro, kailangan mo lang, kailangan mong patulan. Ang pangit ng words, ano? Kailangan mong patulan itong person na to dahil may consequence. Malamang na family friend or alam mo na yun, yung mga magulang ba. So, kailangan, napuwersa ka na lang, napilitan ka na lang na makipag dyan. Pero ano bang, ang dali lang. Queen of Wands. Queen of Wands. Okay. Ang ganda ng niya, no? So, yung iba sa inyo malamang na napilitan lang kayo dahil may kung anong sitwasyon na kailangang na hindi magulo ba? Ay, baliktad siya. Ay, ganun ko siya na Anyway, pera talaga. So, meaning, hindi ka pa talaga financially stable. Tingnan nyo guys, pareho siyang Ace of Pentacles. See? Ayan, no? Pero ito reverse, ito. Pareho. So, dito, malamang na etong energy mo dito, meron kang sitwasyon dito na hindi ka stable. Na which is, may malaking connection sa pera. So, ngayon, kailangan mo pasukin ito eh. Kasi meron kang kailangan na panagutan. Pinasok mo to. Kahit na alam mong wala kang direksyon, hindi ka nagplano dito eh. Pero eto ka. Kaya naman ngayon, malamang na todo trabaho ang ginagawa mo dito. At dito ko nakakita talagang hindi ka masaya sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa samahan mo ngayon. Kung ano mang sitwasyon nang meron ka. Hindi ko nakakita na stable ka. Hindi ko nakakita ang secured na energy mo dito. Queen of Wands.
wala ka ring tiwala sa sarili mo, ano. Kasi kung tutuusin, eto parang nagtutugtog siya ng harp. So, mahirap itugtog ang harp kung talagang wala ka talagang skills na, kung hindi mo talaga alam gamitin itong harp na to. So, dito ko nakikita sa'yo na talagang wala kang tiwala sa sarili mo. Malamang na puno ka ng inggit dito, ano? Napipressure ka. Siguro napipressure ka sa pinasukan mong relasyon na hindi ka masaya, and then iniisip mo na lang yung iba na siguro kinukumpara mo yung pinasukan mong sitwasyon, tapos kinukumpara mo sa ibang happy na tao, happy na magkarelasyon, ano, na iniisip mo, bakit ikaw wala ka nun. Kaya naman, kahit nasabihin mo, halimbawa, na meron kang, sumapit ka, kailangan mong panagutan. So ngayon, pinanagutan mo, ginugugol mo na lang ang sarili mo sa trabaho. Sa iba mo na lang binubuhos yung attention mo eh. Kasi nga, hindi ka happy, at the same time, hindi ka kontento sa nangyari sa mga dati mong desisyon na ginawa, ano. Dali lang, ha. Oh, ayan, may lumipad. Okay, Hierophant. Etong Hierophant, dito ko nakakita na siguro traditional kasi to, no? Malamang na talagang may connection to sa mga pamilya-pamilya nyo, ano? Baka yung iba sa inyo, pinagkasundo kayo ng parents nyo, na sinasabi ay or kung hindi naman kayo pinagkasundo, walang magagawa dahil merong kung anong napasok na sitwasyon na wala naman sa plano, pero kailangang pasukin nyo, kailangang panagutan. Kaya naman, todo trabaho ka ngayon, or siguro nagbalik school ka para makagraduate ka, para matapos mo, at meron kang makuhang magandang trabaho in the near future, Dito ko nakikita. Kaya malamang na merong mga tao na nagbibigay sa inyo, tumutulong sa inyo, nagtuturo sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin. Pero dito ko kasi nakakita yung tabu eh, no? Bata pa siguro kayo. Kaya young age siguro kayo na pumasok sa mabigat na tungkulin, ano? Ngayon kailangan papakasalan to. Kailangan talaga panagutan mo to. So hindi ka makakatakas dito. So kung anong pagbabago malaking mangyayari sa'yo, malamang mag-aasawa ka dito, magkakaanak, magiging tatay ka, magiging nanay ka, ano? Yan ang nakakita ko. Or kung hindi man nakabuo or meron kang malaking responsibilidad na kailangan mo tong panindigan, na hindi mo to kailangang babaliwalain. At malamang na pinipilit ka rin ng mga kamag-anak mo, teacher mo siguro, yung mga nakakatanda sa yung mga nakakaalam, mas nakakaintindi sa sitwasyon nyo, at pinapayuhan ka. Oh, tumalusik na siya. 6 of Coins. Ano kaya ang binabalak mo dito? Ano ba ang humahadlang sa iyo dito? Sorry guys, sana putol yung ating video eh. May tumawag kasi. Pasensya na ha. Sa cellphone kasi ako nagdadabing eh. Nagre-record nito. Tapos pagka may nag-pop up na message, minsan napuputol yung pagdadabing. Sorry ha. So, dito sa 6 of Coins, which is Pentacles, to konektado rin dito sa ating Ace of Pentacles. Malamang, kasi wala kang pera, no? So, kahit halimbawa, bata ka pa, no? Hindi ka pa graduate, magsusumikap ka pa lang, back to school ka, let's say, merong magsusuporta naman sa inyo eh. Malamang ng mga magulang mo, handa silang magsuporta sa iyo, bibigyan kanila talaga ng ng guide sa pinasukan mo. At
tingin ko naman itong person mo, okay din naman, mag-aano siya, tawag dito, maggagambaro. Ano ba yung maggagambaro sa Tagalog? Maggagawa ng effort. Sorry ha. Naging Japanese tuloy. Minsan talaga hindi lumalabas talaga yung Tagalog. Kasi dito na talaga ako sa Japan nakatira eh. Pasensya na. Hindi naman sa nagmamayabang na no. Ganun talaga po. Pag matagal na kayo sa ibang bansa, more than 30 years na ako dito sa Japan. Kaya, kumbaga, nag-start ako ng YouTube channel ko. Dito lang ako bumalik sa matagal nang magsalita ng Tagalog. Kasi sa bahay, Japanese ako. Kasama ko sa trabaho, puro mga Haponesa. Kaya bibihira lang talaga ako magsalita ng Tagalog. Kaya bulol ako. Pasensya na ha. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako perpektong tao. At aminado akong bulol ako. Ganun na yun. Okay. So, supportive ang mga taong nasa paligid mo. At itong person mo, susuportahan ka rin. Hindi ka naman niya masasabi ko na yung pinasok yung dalawa na sitwasyon, malamang na wala kayong plano. Pero dito ko nakakita ang pagmamahalan nyo, Mahal nyo naman, obvious naman eh. Tingnan nyo naman dito sa ating baraha, Nakakita ko naman na mahal nyo ang isa't isa. Hindi lang basta na wala kayong antawag dito dahil sa edad nyo, natukso, hindi. Na andun pa rin yung pagmamahal sa isa't isa. Eto guys, dito ko nakakita, guys, letter M. Dito ko nakakita na happiness dito. Happiness. Pero hindi ko sinasabing panghabang buhay, na forever na. Hindi ko alam kung ilang taon kayo, but still, ang tanong kasi natin dito, kung ano yung pagbabagong magaganap, malamang before nataranta kayo, wala kayong direksyon, kung ano bang landas ang tatahakin nyo. Dahil nga sa may mga tao, pamilya, na gagabay sa inyo. Meron siguro kayong good mentor dito, na talagang susuporta sa inyo. Then pareho rin naman kayo, mahal nyo ang isa't isa. Susuportahan nyo ang isa't isa. Kaya siguro meron tayo ditong dasan, nagsasabi na klaro na ganito nga ang sitwasyon nyo, may pagmamahalan kayo, ganitong malaking pagbabagong magaganap dahil meron kayong pinasok na sitwasyon na kailangan yung panagutan. Na dati wala naman kayong plano kung basta sugod lang kayo ng sugod. So ngayon, malamang na may pag-aalala ka kasi wala ka namang pera, wala ka namang natapos siguro din, Hindi mo alam kung paano mo pananagutan itong ginawa mo, na which is marami namang taong susuporta. At eto, nakikita ko happy kayo dito. Okay? Ayan ang pagbabagong magaganap sa'yo. At kung meron mang hadlang na masasabi ko, kung meron mang mga, ay ang dami, grabe. Sorry. Ulitin natin yung pagbalasa. Kung meron mang hadlang, ano ba ang ayan, tumalsik na siya. Sorry. Page of Cups. Page of Cups, ha? Kita mo yung Page of Cups. Makikita ko dito talaga may mga taong gagabay sa inyo dito, Malamang na pa kayo. Hindi lahat, Yung iba sa inyo, bata pa ang edad siguro, Kaya naman dito ko nakakita na puno kayo ng ng pangarap. Kaya wala kayong direksyon kasi parang antawag dito, meron kayong pangarap, pangarap na hindi pangarap na bilang plano, Kumbaga nagde-daydreaming kayo. Kasi nga mga siguro bata pa kayo dito, Or masasabi ko inosente pa kayo, naive, So dito ko na nakakita na nagde-daydreaming kayo na ang future nyo maganda. So eto ang nagiging, kumbaga hindi naman totaling harang or balakid, Kaya lang hindi nyo hinaharap kasi yung yung reality. Parang nagde-daydreaming kayo dito Which is maganda naman kasi positive thinking,
ayan na, napasok nyo na, naging klaro kayo, mahal nyo naman ang isa't isa, gusto nyo rin naman i-balance, ano, yung pera, yung pagkain, para merong pagkain kayo. Kita mo yan, yung sa timbangan, ayan o, kakayod ka ngayon para may pambili kang prutas, di ba? So nakakita ko na malamang yung iba sa inyo back to school, kung ano man yung hindi nyo naanuhan, kung dati wala kayong trabaho, magkatrabaho kayo ngayon kasi may dapat kayong puspusan. So, pero, dito nga, dahil nga naging inosente nga kayo, no? Ang tinitingnan nyo lang, yung in a good side na, nagde-daydreaming kayo, na kailangan yung harapin ng reality. So, kailangan mo talagang kumayod. Kumayod ka. Ano ba ang magiging mo dito? Tingnan natin kung ano magiging resulta mo dito. Anong kalalabasan mo? Oh, the Magician. Oh, ang ganda naman. So, itong Magician na to, lahat dala niya eh. Nasa kanya na yung wands, cups, swords, pentacles, or yung coin. So, nakikita ko ang malaking pagbabagong mangyayari sa'yo, magaganap sa buhay mo. Magsiseryoso ka. Kung dati parang naglalaro ka lang, inosente ka, wala ka masyadong, tawag dito, responsibilidad, hindi ka nag-iisip ng ganun. Magiging responsible ka na, klaro ka na kung anong gusto mo sa buhay, at magsiseryoso ka sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, or etong relasyon na pinasukan mo, na puwersa ka dati, may nasabit ka, pero pananagutan mo to. May may dignidad ka, may responsibilities ka, responsable kang tao. Kaya ito ang pinaka-resulta mo, Kung ano man yung mga kapalpakan na nagawa mo, sitwasyon na napasok mo, na hindi ka stable, puno ka ng inggit, selfish ka, unstable, hindi ka secured, lahat yun mababago. Malamang dahil sa may mga taong susuporta sa'yo, sa tulong nila, at ikaw rin mismo mag-e-effort ka na mapasa kamay mo yung lahat ng gusto mo. Kung gusto mo ng pamilya, gusto mo ng relasyon, gusto mo na maging stable kayo, gusto mo na meron kang pambiling prutas, gusto mo na labing-labing kayo, lahat yan mapapasa kamay mo kasi mag-e-effort ka. So kung dati, nagde-daydreaming ka, naive ka, inosente ka, tingin ko magsiswitch ang iyong energy, ang iyong pananaw sa buhay dahil meron ka sigurong good mentor dito, nakakita ko. So, mababago yan. Hindi naman agad-agad, So, depende kung anong sitwasyon ang meron kayo, At hindi ko din sinasabi na forever magiging successful ang inyong samahan, Pero, etong nakakita ko dito sa baraha, depende kung kailan nyo ito nakita, So, ang pagbabagong mangyayari dito sa iyo, unang-una yung ikaw, yung sarili mong pananaw magbabago. Kung dati tamad-tamad ka, ayaw mo magtrabaho, ayaw mo mag-aral, puro bulakbol ka, then eto ka. Magbabago. Marirealize mo na eto pala ang gusto ko. Kung dati wala kang direksyon, magiging klaro na yan. Kasi eto yung dasan, di ba? Kung dati wala kang pera, magkakapera ka na. Dahil na andito yung ating Six of Coins, Pentacles to, di ba? Eto, Ace of Pentacles. Page of Cups, mag-aano ka dito, mag-e-effort ka. And lahat yan mapapasa kamay mo dahil andito ang Magician. Mag-e-effort ka at magiging magiging gising ka na sa reality kung dati nagde-daydreaming ka. Okay? So letter M, sa pagtatapos ng ating reading, yan ang lumabas sa iyong resulta sa iyong baraha, So, ang pagbabagong magaganap sa buhay mo, magkakaroon ka dito ng self-realization, disciplination, self-discipline. Didisiplinahin mo ang sarili mo dahil sa tulong ng kung sino man yun, malamang yung mga matured na tao na nasa kapaligiran mo. Tutulungan ka nila para magbago ka ng isipan mo. Then, ikaw rin mismo, mag-e-effort ka, babaguhin mo ang sarili mo. Dahil gusto mo nito, gusto mo niyan, gusto mo nito, gusto mo niyan. Kaya mapapasa kamay mo yan,
kapag binago mo yung sarili mong pananaw, yung sarili mong kilos, yung sarili mong direksyon. Okay? So, letter M, hanggang dito na lang ang iyong reading. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa mga baraha, then validate it. Okay? Ang sa akin, ito lang ang nakita ko at ito lang ang ihahatid ko sa iyong mensahe. At maraming salamat sa iyo, letter M, sa oras na inilaan mo. At doon sa mga magko-comment, maraming salamat sa inyo. Namaste po. Bye-bye!